Start na tayo. Hey, God's morning mga kapatid. Today is October 6, araw po ng Lunes. At bago po tayo dumako sa ating God's morning, tayo po ay babati muna sa aking unika iha. No? Sa birthday niya ngayon, araw po na ito. Happy birthday sa aking unika iha, Casey Mercado. At happy birthday anak, at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman po, ngayong araw na ito, balik po tayo. Tayo po ay dadako sa ating talakayan. Tayo po ay pupunta po dito sa Romans 8 verse 11. No? At pamagatan po natin itong victory over the grave. No? Yan. At sa atin pong panimula, tayo po ay muling sasamahan ng aking partner para pangunahan po tayo sa ating pananalangin at pagbasa ng talatang ito. God's morning muli mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Romans 8 verse 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang na mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, O Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Ikaw nga po ang dapat papurihan sa lahat ng bagay, Panginoon. Tunay nga po ang napakadakila ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kami po ay humihingi ng patnubay ngayon, Panginoon, sa aming mga pag-aaralang ito. Nawa itong mga ito ay maging sandata namin upang malabanan namin ang gawa ng kaaway, Panginoon. Ganun din na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaalaman, knowledge at wisdom upang maintindihan namin ng maayos at lubusan namin maisapamuhay ang bawat salita na aming maririnig at mapag-aaralan ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At dito po sa ating talatang ito ay very, no, sabi nga ay malimit na nating naririnig yan, about itong victory over the grave. No? At sabi nung ating binasang talata, and if the spirit of him, no, this amplified version, who raised Jesus from the dead lives in you, he who raised Jesus Christ, or Christ Jesus from the dead, will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Ano ba itong talatang ito? At bakit ito ay kailangan nating matutunan o malaman? No, ito pong Romans 8 verse 11 na po ay nag-uugnay sa kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo sa pang-araw-araw na buhay nating mga Kristiyano. No? Para sa mga ating mananampalataya o tagasunod na ating Panginoong Jesucristo, para sa ating mga Kristiyano, ito po ay hindi lang tungkol sa future hope, no? Kundi pati na rin sa kapangyarihan o yung present power ng Holy Spirit na patuloy na nagbabago sa atin, no? Na siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Ito ay isang spiritual dynamite, sabi nga, no? O sabihin natin na tila parang sumabog sa ating buong pagkatao, no?
na nagpapaalala na ang Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Hesus ay hindi lang Diyos na sabi nga ay ang Diyos ng nakaraan o hinaharap. Siya ay mismong aktibo sa ating buhay ngayon. No? Sa kasalukuyang panahon, kung tinanggap mo sa ating Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ayan ang banal na Espiritu na ngayon ay nananahan sa atin. Ang pagkabuhay na muli. Kaya nga po dito sa talatang ito po ay nagtuturo sa atin na ang buhay na ipinangako ng ating Panginoon Diyos ay nagsimula sa puso natin. No? Diyan siya nagsimula. In your heart. Sa bawat puso ng bawat isa. Na sabi nga na magiging ganap sa ating pisikal na pagkabuhay na muli. Kaya nga po it starts with acceptance. No? Kung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Savior. No? Yan po yung pagbabago na sinasabi dito. Kaya nga po dito isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito mula po sa Roma para ipaliwanag ang mabuting balitang ito o gospel sa bawat Kristiyano noon sa Rome. No? Dito po sa chapter 8 pinag-usapan niya ang sabi nga ay yung labanan, no? O yung tunggalian sa espiritu at sa laman. Spirit versus flesh. No? Alam naman natin itong ating makalaman, yung isipan natin ay madaling matangay ng mundong ito. No? Kaya nga po ang papel ng banal na espiritu ay upang tayo ay gisingin sa katotohanan kung paano dapat tayo mamuhay bilang mananampalataya. Ano ho? Na kung minsan iniisip ng iba na boring pag ikaw ay nanampalataya, hindi. Dahil ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakilala natin sa Panginoon. From the moment you surrender, sabi nga, nung una, ganun din po ako. Nung iniisip ko, boring naman. Parang masarap yung kalayawan, no? Kaysa doon sa mga bagay na, no? Subalit, sabi nga, ito ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Anumang kalayawan na nagbubunga ng kasalanan, sabi nga, ay magmumula ng kalungkutan sa buhay ng bawat isang tao. Kaya nga napakahalaga na matutunan natin, no, ang pagkamatay na ito nating Panginoong Kristo, siyang nagbayad sala sa bawat isa sa atin. Mas pinili niya, no? Mas pinili niya na tayo ay iligtas kaysa manatili siyang Diyos. Kaya nga, si Kristo ay nagkatawang tao, bumaba dito sa atin upang tayo ay iligtas. Upang wala tayong ipagmalaki. Kung iniisip natin na hindi natin dahil Diyos siya, no? Pwede pa nating sabihin kung hindi siya naging tao, kasi Lord ka Diyos ka no? Pero dahil siya mismo ipinakita niya na ang anuman ang ating pinagdaraanan ngayon, anuman ang ating pakikibaka laban sa mundong ito ngayon, naranasan din ng ating Panginoon at napagtagumpayan. Kaya tayo pa kaya, no? Sabi nga tayo na mismong inalaya ng ating Panginoon Diyos for the very purpose ng Diyos, ano yun? Mailigtas tayo. At ituro sa atin ng daan na kung tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, sakit, karamdaman, ito yung daan. Ang daan ng ating Panginoon Kristo. Paano tayo manampalataya? Ano ang ating attitude sa mga pagsubok na ito? Na tila grave sa ating buhay, no? Na tila kinatatakutan natin. Kaya nga mga kapatid, no, napakahalaga po na ang pananampalatayang ito. At dito, bago po ang verse 11, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taong, sabi nga ay na kay Kristo na, ay hindi na sa laman, kundi sa Espiritong nabubuhay sa Kanya. Balikan po natin yung verse 9. No? Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. May dalawang tao na tinutukoy doon sa verse 9. Ang tao na wala pa kay Kristo
at ang tao na kay Kristo na. Meaning to say, kung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, yan po yung panahon na may lumapit sa ating tao at pinatanggap tayo sa Panginoon, no, ng buong puso. No? Yan po yon na kung tinanggap na natin ang ating Panginoon sa Kristo, nasa iyo ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, naniniwala ka na siya na ang Panginoon at tagapagligtas natin. Malimit kasi iniisip na yun, ako'y nakakagawa pa ng kasalanan. Mukhang wala pa ako kay Kristo. Walang sino man po ang hindi nakakagawa ng kasalanan. No? Sa pag-iisip pa lang natin, nagkakasala na po tayo. Pero ito ay ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, no? Upang tayo ay makabalik sa Kanya. Kaya nga doon sa, balikan lang natin yung Romans 5 verse 8, no? Sa Romans 5 verse 8. Romans 5. Verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Okay. Kaya nga po namatay ang ating Panginoon sa Kristo. No? Ipinadama niya yung pag-ibig sa atin. Hindi to condemn. Hindi yung kasalanan. Dahil naparito ang Panginoon, no? Dito sa chapter 8 na ito, sinabi rin niya doon sa very verse part, sa unang part na Romans 8 verse 1, ano sabi po niya doon? Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yeah, sabi nga doon, for Christ, there is no condemnation. Para sa ikalilinaw po ng ating pahayagan ngayon, no? O ng ating tinatalakay ngayon, minahal tayo ng Panginoon Diyos kahit tayo makasalanan pa. At hindi na parito ang Panginoon para i-condemn tayo. No? Dahil gusto ng Panginoon Diyos, makonvict tayo sa mga bagay nito. Ano ibig sabihin po natin? Pagsisihan po natin yung ating mga kasalanan. Kaya ngayon pagtanggap na sinasabi tayo dito sa atin ng Panginoon ay hayaan natin siya makapasok sa buhay natin. Kung iniisip natin na nakagagawa pa tayo ng kasalanan, so am I. Ganun din po ako. Pero kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa ating buhay. At yun yung pagkamatay sa luma nating pagkatao. Ang talatang ito po sa verse 11 ay isang pangako na ang parehong kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Hesus ay ganoon din sa mga sumasampalataya sa Kanya. Na kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay nasa atin na. Nakakaranas tayo ng paghihina, nakakaranas pa rin tayo ng sakit, pagdurusa. Kaya nga, para kay Apostol Pablo, ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo at pagkabuhay ng muli ay hindi lang historical events. Sila ang basihan o ito ang basihan ng ating kaligtasan at bagong buhay. Kaya nga kapatid, sa buhay nating ito, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. Kaya nga po dito sa talatang ito ay nagsimula sa isang kondisyon. Kondisyon muna. No? Ang sabi niya doon sa Amplified Version na binasa rin natin kanina, and if the Spirit of Him, sabi doon, who raised Jesus, no, from the dead, lives in you. Merong kondisyon no? Kailangan mamuhay muna si Kristo sa buhay natin upang yung Banal na Espiritu ang siyang sundin natin. Ito po ay tumutukoy mismo sa Banal na Espiritu. Holy Spirit na nananahan sa bawat sumusunod sa ating Panginoon Kristo. O kaya tinatawag na Christian. No? Ibig sabihin, yan ang mga tawag sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga po ang pagtanggap sa Banal na Espiritu o sa Holy Spirit ay ang patunay na tayo ay tunay na anak ng Diyos at kabilang sa kanyang pamilya. Basahin po natin yung verse 14 hanggang 16.
Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. 15. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Kaya nga sa bawat pagsubok, bawat bigati, karamdaman, we pray, Lord, Lord, Abba Father. Nahihirapan tayo, Lord, Lord. Di ba? Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa takot sa sakit, hindi dahil sa takot sa karamdaman o takot sa ating mga pagsubok, kundi bilang anak ng Diyos. Na nagtitiwala tayo na hindi niya tayo pababayaan at iiwan kailanman. Yan po ang Espiritong ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang Espiritong ito ay hindi lang po basta presensya. Ito po ay parehong Espiritu na may kapangyarihang bumuhay sa ating Panginoong Hesus mula sa patay. Kaya nga po, ang sumunod na bahagi naman ay ang pangako. Diba? Kanina, ang kondisyon, may kondisyon. Kinakailangan tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo. At ang sumunod na bahagi po nitong ating pinag-aaralan ngayon mula sa Romans 8:11 ay ang pangako. Promise, nandun ang pangako ng Panginoon Diyos. Kapag sinunod natin yung kondisyon niya, napakadali ng kondisyon eh. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Walang hirap. Pero ang dami pa rin tumatanggi. Bakit kaya? Dahil mas nananahan ba ang kasalanan? Pero pinaliwanag na ng ating Panginoon na sa buhay nating ito, hindi lisensya ang kasalanan. Pero siya ang magiging susi natin upang mapaglabanan natin ang kasalanan. Kailangan natin siyang tanggapin. Dahil kung aantayin natin, mabago muna tayo bago tanggapin natin ating Panginoong Kristo, it will never happen. Hindi po mangyayari. Dahil hanggat hindi nananahan ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay, hindi kailanman mag-ahari ang Banal na Espiritu sa atin. Kailangan natin siyang tanggapin. Kaya nga itong sa ikalawang bahagi nito, ay ang pangako. Ito yung pangako na meron tayong lahat na tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Ang He na tinutukoy po dito ay ang ating Diyos Ama. Ibig sabihin, ang Diyos Ama na bumuhay sa ating Panginoong Hesus ay siya ring magbibigay buhay sa ating mga mortal bodies o katawang may kamatayan. Sabi nga, dito sa Biblia, sinasabi meron lang dalawang destinasyon ang tao. Impyerno at ang langit. Pagdurusa o presensya ng Panginoon Diyos. Sabihin ng presensya ng Panginoon Diyos, wala nang luha, wala nang sakit. Yan po yun. Sabi doon sa Biblia, sabi nga nung mga kumakalat sa media, merong isang politiko o leader ng bansa na nagsabi, masaya sa impyerno kasi marami doon. Pero walang sinabi po sa Biblia na masaya sa impyerno. Dahil ang sabi po ng Biblia, ang impyerno ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang problema, hindi na yun yung right venue para magsisi. Bakit po? Wala nang pagkakataon. There's no chance. Dito ang pagkakataon. Sa mundong ito na ating ginagalawan. Kaya nga, kailangan nating tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas. At kabilang sa pangakong ito,
No? Kaya nga po itong hina ito, ang ating Diyos Ama, na siyang bumuhay sa atin. At dito sa ating talakayan ngayon, merong dalawang pangunahing aspeto ito eh. Yung una po is yung tinatawag na future resurrection. Ito po yung ultimate fulfillment ng pangakong ito. No? Darating ang panahon na ang ating physical bodies, no, to ating katawan, na ngayon ay subject sa sakit, nakakasakit tayo, pagtanda at kamatayan, ay bubuhayin muli at gagawing glorified bodies just like Jesus Christ resurrected body. Ganun po yun. Kaya nga po, basahin po natin yung ating talata doon sa 1 Corinthians 15, verse 35 hanggang 57. Ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay, 35. Subalit nang magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? 36. Hangal. Hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. 37. At ang itinanim ay hindi halamang malalaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ibang mga binhi. 38. Ang Diyos ay nagbibigay ng katawang sa binhing iyon. Ayon sa kanyang kagustuhan, bawat binhi binibigyan niya ng angkop na katawan. 39. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng ibon, iba ang laman ng mga isda. 40. May mga katawang panlangit at mayroon namang panglupa. Iba ang kagandahang panglupa at iba ang kagandahang panglangit. 41. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, iba rin ang liwanag ng mga bituin. Sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. 42. Gayon din, sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay nabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. 43. Pangit at mahina ang inilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. 44. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panglangit. 45. Ganito ang sinabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. 46. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok, at ang pangalawang Adan ay mula sa langit. 48. Ang katawang panlupa ay tulad na nagmumula sa lupa. Ang katawang panlangit ay tulad na nagmumula sa langit. 49. Paanong tayo'y naging katulad ng taong panlupa? Katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. 51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. 52. Isang sandali sa isang kisap mata, kasabay ng huling ihip ng trumpeta, sapagkat ang pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. 53. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi ng kasulatan.
Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. 55. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. 57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, napakaganda, no? Yun. Ang hinalimbawa. Ito ay nagbibigay po ng matibay na pundasyon para sa paniniwala na darating ang panahon na ang ating mga katawan ay bubuhayin muli at gagawing glorified bodies. Katulad ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ito po ay isang pag-asa na nagbibigay ng lakas at katiyakan sa gitna ng mga pagsubok at kahinaan ng ating kasalukuyang buhay. Ito ang ating pag-asa sa eternity at ang tunay na victory over the grave. No? At yung ikalawa namang bahagi ay yung present spiritual vitality. No? Hindi lang ito para sa future. No? Sabi nga po, ang banal na espiritu na nananahan sa atin ay nagbibigay ng buhay sa ating mortal bodies ngayon. Ibig sabihin po na kahit na ang ating katawan ay mahina at may imperfections, no? Ang espiritu, ang banal na espiritu, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng spiritual strength, guidance, at power para labanan po natin ang temptations, na yan yung temptations ng laman, the flesh, at mamuhay po tayo ng matuwid at magkaroon po tayo ng vitality sa Christian walk. Ano ba yung vitality? Yung katatagan, o yung resistensya, lakas sa ating Christian walk. Kaya nga kung tayo ay minsan nangihina, nanlulupaypay, ito po yung dahilan. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kakayahang maglingkod sa Diyos ng may lakas at purpose. Sabi nga, overcoming the effects of sin. Mapagtagumpayan natin yung ating kasalanan, pagduruda. Hindi lang sins yan pati death in our daily lives. Kaya nga mga kapatid, maling isipin na dahil dito sa Romans 8:11, o sa mga Kristiyano ngayon ay hindi na magkakasakit, tatanda o mamamatay physically. Sabi nga po ang talata ay malinaw na nagsasabing yung mortal bodies, which means our bodies are still subject to physical death. Lahat po tayo. Kaya nga po ang pangako ay para sa ultimate resurrection. Yun po yung spiritual empowerment. Kailangan palakasin po natin yung spiritual natin. Katulad na ating ginagawa ngayon sa ating devotion, pagbabasa natin ng Biblia, pag-attend natin, pakikipag-usap natin sa ating mga kapwa mananampalataya na magbibigay sa atin ng encouragement and spiritual strength. Yan po ang gawin natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Kaya nga, hindi po ito ibig sabihin na immunity sa physical ailments ngayon. Makakaranas pa rin po tayo. Madadanasan pa rin natin. Pero kung may Diyos tayo, meron tayong masasandigan. Merong magbibigay sa atin ng lakas. At meron tayong katiyakan. Sabi nga, sa bawat buhay natin, walang masasayang. Lahat po yan ay mayroong purpose, may plano ang Diyos, at ang gusto ng Panginoon Diyos, maging malakas tayo sa anumang sitwasyon na ating kinakaharap. Kaya nga po yung iba, ang iniisip na ang talatang ito ay tungkol lang sa resurrection sa huling araw. Sabi nga, habang ito ay totoo naman po, pero hindi natin dapat kalimutan ang present work ng Holy Spirit na ngayon ay sa ating buhay, na nagbibigay buhay sa ating mortal bodies ngayon. Kaya hayaan natin ng Holy Spirit nito na kumilos sa ating buhay. Ang Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan, o yung the Holy Spirit na ito ay
Sabi nga, para mamuhay ng matuwid, no? At matagumpay laban sa kasalanan at kahinaan sa laman ng kasalukuyan. Ibig ba sabihin na pagka tayo ay dumanas ng pagsubok, ng sakit, karamdaman, no? Sisisihin na natin yung Diyos, magkakasala na tayo, magre-rebelde na tayo, mali po yun. Na habang tayo ay dumaranas, lahat tayo daranas eh. Kaya nga habang tayo ay dumaranas, nagpapakita na tayo ay tunay na Kristiyano o talagang tayo ay tunay na anak ng Diyos. Kaya di ba kanina pinag-usapan natin, sino yung tunay na anak ng Diyos? At binasa doon, merong hindi. Kaya nga po, sa buhay natin Kristiyano, hindi rin po ito nangangahulugan ng passive lang tayo. Maging passive lang tayo. Ang pag-experience ng buhay na ito na ibinigay ng Espiritu ay madalas na nangangailangan ng ating cooperation. Kailangan po natin ng cooperation sa Panginoon Diyos. Kung gusto natin mapagaling, kailangan ng Diyos ang cooperation natin. Paniwalaan mo siya. Sumunod ka sa mga pinapayo sa iyo. Pagsuko sa ating Panginoon Diyos. Lord, your will be done. Yung nagiging matapang tayo sa pagharap ng ating buhay at pamumuhay ayon sa kanyang direksyon. Yung direksyon niya ang gawin natin. Sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ang prayer hindi magic spell, kundi isang dynamic relationship. Ang pagiging Kristiyano, hindi magic spell, kundi dynamic relationship. Ang pagiging Kristiyano, sabi nga, ay hindi magic spell. Na parang sasabihin natin na naging Kristiyano, hindi na ako magkakasakit, hindi na ako mamumroblema. Hindi po ganun yan. Kundi dynamic relationship. Meaning to say, everything na sa buhay natin, kumusta ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos? Susuko ba tayo na isang talunan, matatakot sa anumang sitwasyon, o maninindigan tayo? At sasabihin natin sa sitwasyon natin, sa ating problema, sakit, karamdaman, nakasama ko ang Diyos Ama, Banal na Espiritu at aking Panginoong tagapagligtas. Ang buhay kong ito ay sa Kanya. Siya ang nagmamayari at siya ang may kontrol ng buhay kong ito. Kaya nga mga kapatid, sa aral natin ito, it's a call to action. Dapat nating tindigan at isang panawagan sa bawat isa sa atin. Panawagan na dapat tayong kumilos. Una, embrace and yield to the Holy Spirit. Ano po ibig sabihin nito? I-acknowledge po natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa iyong buhay na ngayon ay nangungusap sa atin. Holy Spirit, thank you po, Panginoon. Bigyan mo po ako ng gabay. Pag naghihina tayo, Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Lord, kung hindi ko makamtan itong panalangin ko, bigyan mo po ako ng pagkaunawa. Hayaan natin siyang mag-guide at mag-empower sa bawat araw. Tandaan natin, hindi natin siya kailangang utusan. Kailangan po natin siyang pagtiwalaan. Surrender your will to His leading. Isuko po natin yung ating sariling desire sa Kanyang leading. Lord, anong gusto mo ipagawa sa akin? Ikalawa, live with resurrection hope. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Kaya nga po ang Romans 8:11 ay nagbibigay ng assurance na ang physical death ay hindi ang katapusan, kundi isang transition sa isang glorified existence. Live your life with this eternal perspective. Katlo, walk in the Spirit, not in flesh. Gamitin po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para mamuhay ng matuwid at labanan ang desire ng laman natin. Tandaan natin, ang buhay natin ito ay hindi nakabase sa mga achievements, mga bagay na kailangan nating makamtan sa mundong ito. Lahat ng yan ay maglalaho. Pagdating ng panahon, hindi natin yan madadala. Baka nga pag-away-awayan pa yan
ng mga mahal natin sa buhay. Kaya itong pag-walk in the spirit natin, not in flesh, ay napakahalaga. Yes, masarap na karoon ng mga material things, pero gamitin natin for the glory of God. Gamitin natin ang mga bagay na ito sa ikapupuri ng Diyos. Gamitin natin ito, ang mga bagay na ito, para sa ikasisiya ng pamilya natin, magamit natin in a way na makapagbabanding tayo ng ating mga pamilya, no? Kasi marami ang namatay pero hindi man lang niya nakasama yung anak niya o kanyang mahal sa buhay. Kasi nga, mas pinili niyang ipunin yung kanyang kayamanan hanggang sa mamatay na siya. Ibig sabihin natin yun. Di ba? Masarap yung magtutur kayo sama-sama ng pamilya. Di ba? Sarap yan. O kaya, masarap yung magpupuri kayo sama-sama ng iyong pamilya. And that is walk in the Spirit. Gamitin natin. Kung tayo binayaan ng Panginoon Diyos na magkaroon ng mga bagay sa mundo ito, gamitin natin for His glory. Tandaan natin, even itong ating mga katawan, gamitin natin. Kung binigyan tayo ng bibig, ng kamay, paa, gamitin natin ito to share the gospel. Ang ating mortal body ay isang templo ng Espiritu Santo. Gamitin natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Tandaan po natin, each and every one of us. No? Kaya nga po wala na po yung tabernacle, which is templo na ito. It means, sa buhay natin ito, itong templo na ito, no? Sabi nga itong ating templo na ito, sabi nga it is temporary. No? Kaya nga ang bawat Kristiyano na nampalataya na nananahan dyan, yan ay nagiging templo ng ating Diyos. Kaya nga, paano natin isusulit yung sa ating Panginoon Diyos bilang templo niya? No? Diba? Bawa may bisita kang darating, di ba? Yung bisita mo ba, hayaan mo bang makalat yung bahay mo? Punong-puno ng sakit, punong-puno ng pasakit, punong-puno ng pighati, dusa, no? At yan ba? Tayo templo ng Panginoon Diyos. Maaaring nandyan yung sakit, hayaan natin siya na i-overcome natin. Hindi yung manatili sa atin yung sakit, pagdurusa. Ang tahanan ng ating Diyos, ayan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kung may pagkakasala ang kapwa sa iyo, magpatawad ka. Kaya nga po itong ating talatang ito ay pinapahayag, no, ng pag-asa na makita natin, no, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang banal na Espiritu ay mayroong buhay na walang hanggan at kapangyarihan para mamuhay ng may purpose sa atin ngayon. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, no, ito pong victory over the grave o tagumpay laban sa libingan, no, ay hindi lamang isang magandang talata, no, kundi ito po ay isang spiritual declaration mula sa trono ng Diyos. Sinasabi nito na ang parehong kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Hesus mula sa libingan ay gumagana rin sa atin. Effective siya sa atin. O sabi nga, equip na sa atin yan. Gagana na po yan sa atin. Kung tayo po'y tunay na mga anak ng Diyos, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Yan po ay garantiya. Garantiya na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Garantiya na ang kahinaan ng laman ay hindi hadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Garantiya na ang buhay na ibinigay ni Kristo ay mas malakas kaysa sa anumang kamatayan. Sa mundo ng puno ng takot, sakit at kawalan ng pag-asa, lalo na ngayon dito sa atin sa Pilipinas, parang wala na tayo mapagkakatiwalaan, no? Pero magtiwala pa rin tayo sa Panginoon Diyos. Na lahat na nangyayari ngayon ay pagmulat sa atin upang tayo muling bumangon. Ang Romans 8 verse 11 ay isang trompetang umaalingaw-ngaw. Sabi nga doon, nanalo na si Jesus at sa Kanya tayo'y magwawagirin.
Ang libingan ay walang huling salita para sa mga taong na kay Kristo. Si Jesus ang nagwagi at ang kamatayang, o sabi nga itong ang kanyang tagumpay ay ang ating tagumpay. Kaya nga mga kapatid, pansin natin, may mga pagsubok man tayo, sakit, isipin natin, bakit hindi tayo kayang mamatay? No? Kasi yung sakit, naramdaman yan ay galing sa kaaway. Pero lagi sinasabi dun sa Book of Job, di ba? Sabi ng Panginoon, sige, mo, subukin mo siya. Pero huwag mo lang siyang papatayin. Why? Takot po kasi yung diablo sa Diyos eh. Pero inaalaw lang yan ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi nagtitiwala at patuloy siyang naguhubog sa ating karakter sa Kanya. Ano ba yung attitude natin pag meron tayong ganyang mga pagsubok? Paano ba natin hinaharap si Kristo? Sa mga pagsubok, kung meron man tayong sakit, ano ba ang attitude natin? Kaya nga mga kapatid, isang hamon, mamuhay tayo ng walang takot. Ang Espiritu na nasa atin ay makapangyarihan. At ito ring Espiritong ito, ang kapangyarihan mismo ng Diyos na kayang bumuhay kahit mga patay. Kahit na kayang mag-restore, no? Sabi nga ng anumang nawala sa atin o anumang bagay. Anuman ang sakit, bigati o kamatayang kinaharap ng isang tao, ang Diyos ay may huling salita. Ano po yun? Buhay. Life. Dahil walang talo. Kung sabi nga, parang kung ikaw ay na kay Kristo, wala ka ng talo. Puro panalo. Kung ikaw ay na kay Kristo, wala nang pagkamatay, kundi puro buhay. Magalak sa pag-asa ng pagkabuhay na muli. Ang ating katawan ay pansamantala, pero ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Darating ang araw na tayo magkikita-kita sa mga katawang walang luha, sakit o kamatayan. Mga katawang katulad ng ating Panginoong Hesus. Pinamuhay ang kapangyarihan ng Espiritu, ang buhay na ibinigay sa atin ngayon ay hindi para itago. Kailangan po nating maging daluyan ng salita ng Panginoon Diyos. Gamitin natin ito para magliwanag sa isang madilim na mundo. Mga kapatid, isang paanyaya. Kung hindi pa natin nararanasan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ngayon na ang panahon. At katulad ng ating unang bahagi, may kondisyon. Kailangan tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. At kung hindi ka nakakasigurado, mga kapatid, pwede mo akong i-PM. O kaya ilapag mo sa comment section yan ang number mo, tatawagan kita. Kung nandito ka lang sa Pilipinas, tatawagan kita. Pag-usapan natin yan. O kaya, gamitin natin ang social media. I-add mo ako sa Messenger. Mag-comment ka dito. At akong tatawag. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin ang kanyang buhay na alok. Ang kanyang regalo na alok sa atin. At maging saksi tayo ng kanyang victory over the grave. Purihin natin Panginoong Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin doon sa ating binasa doon sa 1 Corinthians 15, no? Verse 37 hanggang 55. Doon po sa verse 55, doon sa verse 55, sabi nga doon, ang kamatayan ay nilamon sa tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong tibok? Wala na pong kapangyarihan ang kaaway sa ating buhay. Kaya mga kapatid, purihin natin Panginoon Diyos. No? At sa bahagi ito, tayo naman po ay dadako sa next portion, ang portion na kung saan ito po ay pinamagatan natin ang reflection ni Wenny. Yes, reflection.
Venice reflection. Sorry po. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, Happy birthday po you. mamaya ang bate. Reflection muna. Dito po sa ating napag-aralan, sa buhay natin, may mga araw na sobrang hirap. Parang ang daming problema, sunod-sunod, parang walang katapusan, at nawawalan tayo ng pag-asa at gana sa buhay. Pero itong napag-aralan natin sa Romans 8 verse 11, mag-iiba ang pakiramdam natin. Magkakaroon tayo ng pag-asa na magpatuloy sa buhay. Sabi doon, ang Espiritu ng Diyos ay bumubuhay kay Jesus na ay nasa atin. Bibigyan niya tayo ng lakas, ibig sabihin hindi tayo dapat sumuko. May kapangyarihan ang Diyos sa loob natin na tumutulong sa atin sa kung ano pa man ang ating mga pinapasan at pinagdadaan ng hirap. Kaya kahit mahirap, alam kong kakayanin natin. Hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Diyos. Itong napag-aralan natin sa Romans 8:11 ay nagpapaalala sa atin na may pag-asa at lakas tayo dahil sa Diyos. Huwag tayong susuko, sa halip ay lalo tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, Bible study, fellowship at iba pang gawain sa Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat at happy birthday po sa aming anak. Napakagandang anak na si Casey. God bless po sa inyong lahat. Praise God, mga kapatid. At tayo na may dadako sa ating comment section. No? Yan. At tayo batiin na natin ating mga kapatid online. Pinangunahan po tayo mula sa lugar ng Villa Escudero. Kasama po natin si Naimini. Batiin natin ang Patual, Benaluz family. Yan. Okay? Ganun din ang sinundan po tayo dito sa comment section natin ng mula naman po sa bayan ng Liliw. Kasama po natin ang Arosena family sa pangunguna po ni Nanay Edna. Yan. At kasama rin po natin si Chagori. Yan. Kasama po natin din sa Bulakin Chao, dyan sa church natin. Yan. Si Nay Gori. Kasama rin po natin. At sinundan po yan ng aking kapatid, si Caroline Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. At ganun din dito ulit sa San Pablo, kasama natin si Ate Nela Nonoso. Yan, at batiin natin ang buong family. At mula naman sa Bacolod City, kasama rin natin ang Kuya George Pios. Isang mapagpalang umaga po, Kuya George. At syempre, ang aking Kuya Chris Artillaga. Yan. Kahit nasa ospital, patuloy pa rin pong nanonood. No? Purihin ang Diyos sa buhay mo, Kuya. Pagaling ka. At yan. At syempre, kasama rin po natin ang Azucena Tanyo family, ang aking ate Carmeline. Syempre, yan. Purihin ang Diyos. Yan sa Concepcion. At batiin na rin natin ang kanyang 2 kiddos, no? Si Pau, no? At si Kulot. Yan. Si Jolene at si Paula. Yan. At syempre ang aking best friend din, si Brother Arthur. Yan. At yan, happy birthday. Yan, okay, salamat po. Yan, at syempre kasama rin po natin ang Andal Artillaga family. Kasama natin si Pastora Fe, no? Yan, mga laging nating kasama at mga sharer natin, no? Yan. Ibig sabihin, sila yung nag-share, katuwang po natin at kabahagi, no? Partner natin, sabi nga, partner natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos sa mga taong ito. Yan. Yan. Kagalingan sa ubo ni Kuya Chris. Amen. Yan. Salamat din sa kagalingan ng lahat ng karamdaman. Amen. Pag-iingat sa mga pamangkin, Qatar, Gabi at Maripe Artillaga. Kagalingan din po ni Irene Artillaga. Yan. Pag-iingat sa lahat, kay Pastor Eds, Kyle, Casey, at ng lahat, sabi ni Nay Gori. Yan, happy birthday, Casey. Yan, sabi ni Pastora, salamat po. Yan, happy birthday din pala ni Julius. Happy birthday, Julius. Yan, Artillaga. Yan, ang
bunsong anak ni, tama ba? Bunso, no? O sumunod sa bunso. Yan. Tama, si Julius, no? Tapos si Jerome, tama ba? Okay. Para ako may kausap. Pero, parang bunso si Julius, no? Na anak po ni Ate Marta at ni Kuya Chris. Yan. Happy birthday din. Birthday pala ni Julius si Casey. Okay. Pag-iingat. Yan. Okay. Sabi ni Naywini belated. Hindi po, ngayon po talaga ang birthday ni Casey. Ginanap lang natin kahapon kasi nga po ay yan, dyan sa church. Ano? Pero ngayon po talaga ang birthday ni Casey. Ngayon, Naywini. Yan. Yan. Sabi dito ni Naigori, Lord, salamat po sa pag-iingat sa aming lahat. Higit sa lahat sa kalamidad na dumarating at umalis na po. Yan, kahit nasira ang aming kusina. Salamat po. Wala nasaktan dahil iningatan mo po kami. Sa iyo po kami nagtitiwala para sa aming buhay. Amen. Praise God. Okay. Yan, kasama rin natin siyempre ang aking classmate dati, no, si Ate Pen, no, si Ate Josephine Kasabuan, no, isang mapagpalang umaga po sa buong pamilya. Yan. Yan, thank you Lord. Okay. Happy birthday, Julius. Yan, mula po kay Naygori, Naywini, yan. Yan. Kasama rin natin siyempre ang aking kapatid, no? Si Brother Ian Artillaga, yan, aming gitarista. Yan. Praise God sa buhay mga kapatid. Yan. At sa buong worship team, yan, pag-iingat. Yan. Sa lahat, yan, kay Jericho, Patual, kay Ian, yan, sabi ni Naywini rin, yan, sa ating lahat, no? Yan. Yan, pagbati rin. At syempre kasama rin natin yan, si Sister Catherine. Yan, nga pala, no? Mamaya meron po kaming Bible study. At nasa 1 Peter chapter 6 na tayo o 5? Alin man doon, no? Kaya kung gusto niyo po, First John na po pala kami, chapter 5, no? First John chapter 5, no? Yan, kung gusto niyo po makilahok, meron po kaming Bible study mamayang gabi, alas 8. Yan. At yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. At batiin natin ang Flores de Chavez family. Yan. Pangunguna ni Sister Catherine sa mapagpalang umaga po. Yan. At syempre, kasama rin natin ang aking magandang nanay dyan sa Santa Rosa, Laguna. At batiin natin ang Getgana Mercado. Yan, kasama natin ang aking nanay, Corazon Mercado. At siyempre, ang ating Ate Cindy Mercado dyan sa Pampanga. Yan, sa mapagpalang umaga sa iyo, ate. Yan, at kagalingan kay Corazon Madriaga. Yan, pag-iingat din po sa mag-asawang kay Ate Lisel at Hector Dalangin. No? Nag-birthday din si Ate Lisel. Yan, belated happy birthday kay Ate Lisel. Yan, sabi dito ng aking nanay, thank you Lord, today is the birthday of my generous na po, Casey Mercado. Salamat sa pag-ingat mo sa kanya at sa aming lahat. Amen. Yan. At sabi nga rin dito, okay, so sandali. Naputol, ho. Ayan. Balik po tayo. No? Tayo po'y manalangin, mga kapatid. No? At sabi nga po ng ating, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa Espiritong bumubuhay sa ating at bumuhay sa aming Panginoong Hesus na nananahan sa amin, Panginoon. At sa aral na ito, tulungan mo po kaming mamuhay ng may tapang, pag-asa, at kumpiyansa, Panginoon, sa iyong pangako. Sa bawat pagsubok
O Lord, ipaalala mo na ang libingan na ito ay nabuhay mo. At ito po ay nagbigay sa amin ng lakas at pangako, Panginoon, namin mapangahawakan. Salamat, Panginoon, sa oras at araw na ito na iyong pinagkaloob, Panginoon, na patuloy kaming mamuhay ayon sa iyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat at ikaw yung Diyos na, Panginoon, nagbibigay sa amin ng tunay na kalakasan at tunay, Panginoon, na kayamanan. Pinamulat mo sa amin, Panginoon, na ang buhay namin ay dapat italaga namin sa iyo. At hayaan po namin, Panginoon, na mamuhay ang banal na Espiritong ito na siyang nananahan sa bawat isa sa amin. At sa lahat ng ito, Panginoon, kami po ay patuloy na umaasa, Panginoon, sa kagalingan ng may karamdaman, Panginoon, especially si Kuya Chris, O Lord, at ang lahat ng may karamdaman na nakikinig ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon, ikaw ang tunay na manggagamot. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoon, ang Diyos ng kagalingan. At ikaw rin ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, at tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, O Lord. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide at nagbibigay, Panginoon, ng lahat ng kalakasan ito. Kaya nga, Panginoon, sa oras at araw na ito, Panginoon, ikaw po ang aming sasandigan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at patuloy po namin idinadalangin na sa iyong kapangyarihan, patuloy ka maghari sa aming buhay. At ikaw po, Panginoon, ay dinadalangin din namin, Panginoon, na sa bawat mga kapatid namin, Panginoon, na dadalhin mo, Panginoon, sa aming anniversary, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ang iyong pagpapala ng bawat isa. Na ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon, for this first year anniversary ng Purposeful Life. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang manahan sa bawat isa. Again, O God, salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, at gagawin, Panginoon, sa anniversary ito at sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay din ng aking anak na nagdiwang, Panginoon, ng birthday, O Lord. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy mo, Panginoon, ginagamit, O Lord, at patuloy mo, Panginoon, pinagpapala. Salamat, Lord, sa lahat ng ito. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. In this our pray. In Jesus' name, amen and amen. Okay, mga kapatid, no? Parang may humabol kanina. Okay, so let us shout the shout of victory. Okay, Christ has died. Christ is dead. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are are born for Christ. Okay? God's morning. Coffee time. Everyone, it's coffee time. Kape po tayo. Pait ng luhay, iko'y tinatamaan. Bye-bye.